Last meeting, we discussed about the first phase of the Philippine Revolution. Starting from the reform movement in the Katipunan, and eventually the first phase of the revolution. So, alam ko, meron tayong assignment, no? Yung mga kailan sila diba? So, nakita niyo ba yung libro? About ang Islam, diba? Isang maliit na libro. So, ano ang value ng Islam, diba? Paano niya, kasi most of this, ano ang bago kaya Islam yung bago? Bata sa pagkakabasa niyo. Well, Islam diba was known to be co-founder in this kind of Katipunan of Supreme Council. But other than that, ano ang bago kaya Islam diba? Yes, yeah. Nabalaya po siya, sumali pa rin po siya sa So, sumali pa rin sa revolution. Eventually, actually, yung American War na rin. What else? Ano yung bago kaya Islam diba? Hindi karaniwang nababasa sa conventional textbook. Yes. later abandon it to for pursuit. Kasi naniniwala niya na yung basta kapag ito sa mga ibahan. So that's personal history. Bago yun, sa personal level. Lumako tayo dun sa national level. Ano yung bago na, ano ba ang contribution nila Islam Diwan na kaiba sa karaniwang nakabasa natin sa mga textbook? Ano ba? Yes, saan nakabasa ng libro? Islam yung libro, di ba? Islam. That's the color blue. Sorry, that's, although it was part of the market, no? Pero, ano ang major contribution na ayaw tanggapin ng iba? Ayaw tanggapin ng ibang mga academician. Okay? Islam di ba what? He's claiming what? He's claiming that he is the founder. He was the founder of the most of the books claim that Andres Bonifacio and others founded the Katipunan. Pero si Katislaw Diwan, ano ba yung kwento niya? Paano niya itinatag ang Katipunan? Paano niya naisip yun? Yes, yes. Unang huli si Rizal, pinatapos sa kapitan. Then, yes. Sir, hindi po yung nagkaroon siya ng pag-isip na bakit pinatuloy lang dito sa ilan. So, meron pinagpunan, no? Yung Black Mass of Italy, and yung, ano ba yun, yung secrecy, no? Yung pinagpunan. At yung triangle system ay sa French Revolution. So, walang ganun ang conventional books. Sinasabi lang, patterns of history. Pero si Diwa, meron siyang ganung concept, no? At ang revealing doon ay siya yung unang nakaisip, then kinausap niya si Theodore Plata, then niyanak nila si Andres Bonifacio. So, pakanto lamang si Bonifacio, hindi karaniwan yun, no? In fact, kung titignan niyo yung marker yun sa libro, he said that he founded the Katipunan July 6. Pero sa mga conventional textbooks, July 7. No? So, parang nagkamali siya doon, kaya sinusunod natin July 7. Pero yun yung malaking contribution nila Islam Diwan. No? He was the one who parang thought of developing an organization, a revolutionary organization. No? At hindi ka rin mag-organization. Okay? So, last meeting, that Katipunan led to the, of course, first phase of the revolution. At nakita natin talagang manugo ang first phase, leading to the Biak na Bato agreement, kung saan pumayag nila sila Aguinaldo na mapatapon sa Hong Kong. That's why the second phase, si Aguinaldo ay nasa Hong Kong na. But because during this time, nahamon si Aguinaldo ay nasa Hong Kong, may nagagalang na Spanish-American War.
Meron kasi, lahat kasi, karamihan kasi sa mga colony ng Spain ay actually ay nagre-revolt na bago this is the government. At isa doon ang Cuba. Kaya nangyari, merong actival nangyari sa Cuba. Pinasabog ko isang US warship. So dahil doon, napilitan ng US na i-declare ang war against Spain. Kaya Spanish American War. Eh since tayo Spanish territory, pero po, they come here to liberate us from Hong Kong. Ang pinadala sa Hong Kong na admiral is George Dewey. No? So, kaya nakita ko yung Battle of Manila Bay. No? Kaya nakita ko yung Battle of Manila Bay. Pero yung Battle of Manila Bay, Cavite Bay. Battle of Manila Bay. Sino yan, George? George Dewey. No? Dewey or Dewey. So, at ngayon, dahil sa kulang sa dahil sa ng Amerika, sa Pilipinas, hindi na kaya sa putin ng buong Pilipinas. So, they ask assistance with the Aguinaldo government. So, una, hesitant sila Aguinaldo. Kaya usap sa Hong Kong, hesitant siya. Dahil nakapag-converse sa mga Philippine officials natin, when he went to Singapore, pumayag na rin ang Philippine government to forge alliance with the United States. Sabi ng mga US, kami nang bahala sa naval battle. Kami kayo naman ang bahala sa land battle. So that's what happened. Kaya nung dumating si Dewey sa Manila, ang inatupang niya yung pabagsakin ang Spanish fleet, naval fleet, at Battle of Manila Bay ang tawag doon. At they easily defeated the Spanish fleet kasi antiquated yung mga ships, lumang-lumang. So, talagang hindi nahirapan sila Dewey. Ngayon, nung mababagsak na ang fleet, this time, bumalik na sa Aguinaldo sa Pilipinas. That's May 19, 1898 na ito, class, no? Yung Battle of Manila Bay, May 1. So, 9 days after, bumalik sa Aguinaldo. And what he did was, they reorganized the government and established a dictatorial government para magkaroon ng power, magkaroon ng flow, di ba? Para emergency power. At dahil nagkaroon ng dictatorial government, madali niya napasunod ang kanyang mga generals, madali nagkaroon parang concerted effort para pabagsakin ng mga Kastila. At ang isang epekto ng dictatorial government, immediate effect, ang first victory happened in Cavite. Where? Ito sa atin yung Harapan. The first victory happened in Harapan noong May 28, 1898. Sumuko ang mga Kastila sa Harapan. At yun nga yung informal, ibinagayway ni Aguinaldo ang Philippine flag galing sa Hong Kong. Kaya, ang May 28 is considered as flag day. No? Ang issue lang dyan last time, sa Alpan ba ibinagayway o sa Cavite City? Read the text. Kita nyo sa akin. Meron mo execute dyan. Ang maliwanag, natalo sa Alpan. Pero yung pagkawagayway ng flag, depende sa sabi mo yung pagka-Cavite City. Sa Cavite City, sa sitang governor. Sabi mo ba, hindi, sa Alpan. Sabi mo yung mga Cavite City, bakit pagkawagayway sa Alpan? Puro dito ko. So, sino makakakita? So, yun. Anyway, dahil sa continuous victories of Filipinos, yun na yung signal para nakita ng buong mundo na tayo ay simula ng maging malaya. Kaya, hindi agad yung kaya ng panahon sa Aguinaldo, from May 28, very second days, naglabas siya ng circular, scheduling the proclamation of independence on June 12, 1898. Second days, naglabas na circular, scheduling June 12 as Independence Day. And it happened. But that, it's a mere proclamation. Hindi pa tayo talaga malaya. Pero second stage na revolution. Still, we are under the revolution. Hindi pa tayo malaya. Proclamation is a mere expression of sentiments.
But in June 12, in order to symbolize our unity and our being an independent nation, no? So, nakita niya, ito ang aming flag. So the Philippine flag was formally hoisted in Kawit. Ang pangalawa, kailangan merong national hymn. Kaya meron tayo, NH, Julian Felipe. So just to remind us na it was Julian Felipe who composed our national hymn while the flag was reversed. Then, pangatlo, yung akta ng kalayaan. But the act itself was not signed by Aguinaldo. It was signed by most of the generals, but Aguinaldo didn't sign it. Controversial. Why? Dahil dun sa act na ginawa ni Bautista, yung nag-draft, nilagay niya na protectorate natin ng Amerika. At the same time, nilagay din niya na ang ating Philippine flag ay pattern sa American flag. Na hindi pwede mangyari yun kasi ang flag natin, ginawa sa Hong Kong under direction of Emilio Aguinaldo. So, ang ginawa na hindi niya pinirmahan ang akta. Ang pinirmahan ng akta, yung revised na akta ng August 1. Kaya nang tatanungin niyo ako, well, we could celebrate June 12 as expression of our independence. But the signing of independence happened on August 1 yan. And when the Congress was convened, the first thing that the Congress did was to ratify August 1 as the Declaration of Independence, not June. It was overlooked by historians, so maglalaban natin. Binanggit ko na yan silang conferences, pero siyempre, parang hesitant pa silang tanggapin. Pero meron tayong data. Ano dyan naman sa sayo? Ebidensya. Ebidensya ka, ang kulang na lang, interpretation. Okay. So after June 12, Aguinaldo, again, reorganized his government from a dictatorial to a revolutionary government. Nagkaroon tayo ng central and local government, mga probinsya. At the same time, nagkaroon na tayo ng Congress. Nagkaroon na tayo ng Congress. Pero, itinadhana ng revolutionary government ng Congress. Kaya lang si Mabini, ang gusto ni Mabini ang Congress class ay consultative lang. Parang cabinet lang. Pero yung Congress, pag sabi natin Congress, coming from one province to another, di ba? Kaya ang Congressman, Mr. Congressman from Bulo, Presidential Privilege District, di ba? Mga ganun, di ba? Mr. Congressman from Visayas, Mindanao, Presidential Privilege District. Kasi pag sabi natin Congress, kung saan yung gagaling, kinatawag. At dahil tinatawag siya, yan ang boses ng tao. Kasi siya lang yung i-aral natin. No? So, ang Congress, they saw their power as democratic and the need of the times. Kaya pinagsabi ng Congress na ma-empower siya katulad ng executive na ayaw ng advisor ni Aguinaldo sa Mabini. Ang ginawa niya ng Aguinaldo, sino pakikindigan niya? Yung advisor ba niya si Mabini o ang Congress? Ang sinunod kay Aguinaldo ay ang Congress. At yun ay sa dahilan kung bakit nagalit si Mabini kay Aguinaldo. Usapan natin yan. Kasama ito naman kayo. Okay. So, before the Congress was convened on September 15, nagkaroon ng mock battle of Manila. Ano siya yung mock battle? 1 year. Alam nyo, class, we were double crossed by the Americans. Why? Because we're allies, di ba? Ang kampi nila tayo. Pagkatapos, sumuko ang mga Kastila sa mga Amerikano, pumayag sa sumuko. Yan ang usapan, paalisin lamang ang mga Kastila dito sa Pilipinas at kukuha na natin ang Pilipinas bilang atin. Kaya tayo nakapag-collaborate. Ang ginawa ng mga Amerikano, pinasuko nila ang Kastila sa kanila para makuha nila yung power to decide kung tayo ba ay magiging independent o hindi. At kaya yung ginawa nila, nagkaroon lang kaya nga makapulwari ang labanan para papakita na lumaban ng Kastila, pero actually, sumuko sila sa mga Amerikano. At pagkatapos nun, nawala na tayo sa sini. Yun ang mabigat sa atin. Ang kausap natin yung ang Amerikano, pero dahil kung sumuko ng mga Kastila, nagbago na ang ibig ng hangin. Nagkaroon na sila ng vested interest of, sa Pilipinas. They have 3 vested interests. Una yung economic interest. Kasi develop ng Amerika,
wala silang market ng kanilang goods, tama-tama sa Pilipinas na magpo-consume. Pangalawa, wala pa silang base militar sa Pilipinas, sa Asia. Tama-tama na magkaroon ng base militar. At pangatlo, papalaganap ang Protestantism. Kaya economic, political, and religious motive ang dahilan kung bakit sila tayo double cross. No? Anyway, sa kabila ng double crossing na yun, hindi pa naman siya talaga outright double crossing. Kumbaga parang, lang, ang tawag na doon parang protocol of peace, parang paghinto lang ng digmaan. Pero sa totoo lang, sa backdoor, may pirmahan na yun. Pero hindi pinapaalam sa atin. Pero siyempre, kung mga Pilipino, hindi naman tayo mga Pilipino. So naiintindihan natin yung nangyayari. Kaya ang ginawa natin, nakipagsabayan tayo sa mga Amerikano. Habang meron silang niluluto, nagluto rin tayo. Anong niluto natin? Ang Malolos Congress. We convened the Malolos Congress on September 15, and eventually, the big thing that Congress did was to draft the Constitution. Sali ng batas. To draft the Philippine Constitution. At ang maganda doon, class, kaya ang sali ng batas natin, napaka-bigat yun. Diba? Kaya nga, di ba, yung cha-cha? Ano yung cha-cha? Diba? Charter change, baguhin mo sa atin. Pero kadali yun, diba? Kaya yun, una nilang ginawa. Draft the Constitution. Which, again, kabitin nyo, eventually, lumitaw. Sino yun? Si FCH stands for may isang building dito na pangalan. Kay Felipe Calderon. Felipe Calderon na nag-draft ng ating sali ng batas. Actually, nag-draft this mabilis pero hindi kinilala ng Congress kasi na-empower niya ang executive. Ang Congress niya, ang sali ng batas niya, ni Calderon ay empower ng Congress. And ang pinakamagandang ginawa ng Congress class under the Constitution ay ang provision niya ay to establish the first Philippine Republic. And that's the first republic in Asia. The first republic in Asia. The first Philippine Republic. Tinadhana ang first Philippine Republic under the Malolos Constitution. Well, pero nung hindi pa na-approval niya, ginamit ang Malolos Constitution. Hindi nagawa na ang sali ng batas. For promulgate na lang ng ating presidente. For promulgation na lang. Kaya lang, hindi sila magkasunod sa debate dahil dun sa mga provisions. At tumagal ito yun. Tumagal siya ng January. Pero bago mag-January, lumabas na nga yung kasunduan ng Kastila at Amerikano. Treaty of Paris, December 1898, which provides that Spain ceded the Philippines to the United States. Ibinibigay ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano. Nasa ng ating Proclamation of Independence. Nasa ng katipunan. Nasa ng mga nagbuwis ng buhay noong 1896. Biglang nabaliwala. Binibigay. Kaya kung titingnan nyo, class, 1521, hindi natin nasakop pa yung Magellan under Spanish crown. It terminated 1898 because of the Treaty of Paris. Yun na yung Treaty of Paris. At naging American colony tayo ng 1898 going to 1934. Imagine, kasi wala tayong independence. Noong 1934, naganap ang Commonwealth hanggang 1944. Noong 1945, nagkaroon ng liberation. 1946, pinalaya tayo. Kaya yung mga Amerikano, naniniwala sila ng independence natin noong 1946. Wala tayong independence ng 1898. But again, that's from the American perspective. And so happen na hindi tayo mga Amerikano. Diba? So, hindi natin kinilala ito. Ang kinilala natin ito. So, nung scientific at doon na nga yung proclamation ni Macmillan, benevolent assimilation, friendly assimilation, hindi ito tinanggap ng mga Pilipino. Ika muna, meron na tayong meron na tayong bansa. Bakit magagalan yan? So, ang ginawa natin, itinuloy natin ang sali ng batas, and it was time. No? Ang tawag dyan sa politika ay promulgated ng January 1899.
And few days after, January 23, 1899, we proclaim our first Philippine Republic. We proclaim despite the fact that there's a Treaty of Paris, we proclaim the Philippine Republic. And Emilio Aguinaldo became the first president of the Philippine Republic. Question. Paano yan? Gobyerno Pilipino, gobyerno Amerikano, sinusunod natin. Siyempre, gobyerno ng Pilipino. Tatanggapin ba yung mga Amerikano? Siyempre, hindi. Kasi meron international na treaty. Sa madaling salita, ang kinalabasan ay war. But again, war is from what you call Filipino perspective. Ano ibig sabihin ng war class? Digmaan natin na dalawang bansa. Diba? Yung natin sinasabing war yung sa NPA, diba? Kinakailangan ng dalawang unang bansa para mag-war. So mga case, pagka yung Philippine-American war, you recognize Philippines as a republic. That's why there's a war. Against the Republic of the United States. Diba? Dalawang war, equal footing. Dalawang pero sa mga Amerikano, there's no war. Dito yan. By virtue of Treaty of Paris, ang ginagawa nyo ay insurrection lamang. We are all rebels. Rebels tayo sa legitimate government. Ito ang nangyayari. But that war, actually, lasted for so many years. Matindi ang mentality natin dinaamin sa amin. From 1899 to 1905, also 1905 to 1930, kanina na. Pero matindi. Ito yung mga Amerikano, i-report pa nila yung mga sundalo. Makikita nyo, kung paano tayo kinatalinig ng mga Amerikano, natawag na pacification campaign. All fronts. Violent, non-violent. Okay? Question, class? Question? So, dadako tayo sa seatwork. Before the seatwork, we have an assignment. Masyadong too much sa inyo. Next week, wala tayo assignment. Ang assignment natin ay paliwanag kung bakit galit si Mabini kay Aguinaldo at ano ang sagot ni Aguinaldo dito. Siyempre, ang source ninyo ay mag-opak kayo, mahalap ko. Marapin niyo yung libro na sentiments. Or shallow. Kailan tayo? Ay, online ka na. Ito yung title ng book. Then you will know something about this kind of issue. Sentiments or shallow issue. Sa otak muna, open public access catalog. Access mo na yung pangalan ko, then hanapin mo itong mga natalist. Sa Filipiniana class, Filipiniana or sa Kabilis Study Center.